Assalamualaikum! Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jean Castañeda. Hatid namin sa inyo ang pinakamainit na balita at serbisyo Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. at narito ang ulo ng mga balita. OFW sa Saudi death row, binigyan muli ng Saudi government ng isa pang buwan para mabayaran ng blood money. Komite na tututok sa blood money, binuo ni Pangulong Noynoy Aquino. Crisis level sa Yemen, binaba ng DFA sa level 2, OFWs na may dating kontrata, pwede nang bumalik. Thai Food Festival inilunsad sa Riyadh para makatulong sa Yolanda victims. At Ox na Ox, Pinoy fashion designer na si Fern One, nakipagsabayan kina Ralph Lauren at Calvin Klein sa Dubai. Mga disenyo pang finale sa New York Fashion Week. Binigyan muli ng Saudi government ng isa pang buwan ng Pinoy death convict na si Joselito Zapanta para makaipon ng blood money para makaiwas sa bitay. Ayon ito kay Vice President Jejomar Binay na Presidential Advisor on Migrant Affairs. Napaso na ang palugit na binigay kay Zapanta noong November 2013. Kailangan niya makalikom ng 4 million Saudi Riyals o 45 milyong piso para mabayaran ang pamilya ng napatay niyang Sudanese noong 2009. Nagbuo naman ang komite si Pangulong Aquino na tututok sa issue ng blood money ng mga OFW na nasasangkot sa mga krimen sa gitnang silangan. Kasama sa komite sina Vice President Jejomar Binay, Executive Secretary Paquito Ochoa, Justice Secretary Laila De Lima, Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario, Budget Secretary Florencio Abad, Health Secretary Enrique Ona, Labor Secretary Rosalinda Baldos at DSWD Secretary Dinky Soliman. Ang blood money ang bayad sa mga naiwan ng mga namatay na biktima kapalit ng kalayaan ng mga nahatulang mga OFW. May 26 na death penalty cases sa gitnang silangan ang minomonitor ng DFA hanggang noong Enero 14. Pag-aaralan ng komite ang lahat ng aspeto ng blood money tulad ng qualifications ng recipient ng pambayad na blood money at iba't ibang klase ng suporta na pwedeng ibigay ng gobyerno sa mga sangkot na OFW. May isang buwan ng komite para buuin ang guidelines sa pagtugon ng gobyerno sa mga Pinoy na nangangailangan ng blood money. The President wanted a response that wanted a clear-cut policy on that, and for that reason, the President formed a permanent committee to study to review each and every case and to come up with guidelines, clear guidelines on how our government should deal when it comes to each and every case dealing with blood money. Ngayong nagbuo na ng panel si Pangulong Aquino, umaasa ang grupong Triskelion, Saudi Arabia na mapapabilis na ang pag-aksyon ng gobyerno para maisalba sa death row ang mga OFW na nahatulan ng kamatayan sa gitnang silangan. Kaugnay nito, humihingi ang Triskelion ng tulong para sa blood money ng kasama nila na nakakulong dahil na aksidenteng nakapatay ng 2 Saudi sa Al-Hasa, Eastern Saudi. Yan ang balitang Middle East ni Florante Catanus. Malaki ang inaasahan ng Triskelion International Kingdom of Saudi Arabia o TICSA sa bagong panel na binuo ni Pangulong Noynoy Aquino para makatulong sa convicted OFWs. Nagpapasalamat ako sa ating Pangulo kay Noynoy Aquino sa pagkakabuo niya ng panel upang tulungan ang mga kababayan nating nakasalang sa death row upang makalikom ng blood money para sa kanilang paglaya. Magbubuo ng guidelines ang panel para makatulong sa mga OFWs na nasa death row at sa paglikom ng blood money. Pamumunuan ni Vice President Jejomar Binay ang panel kasama sina Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Justice Secretary Laila De Lima, DFA Secretary Albert Del Rosario at Labor Secretary Rosalinda Baldos. Inaasahan din ng samahan na magiging epektibo ang panel sa pagtulong sa convicted OFWs tulad ng kasama nilang si Ernesto Jigs Nugid Jr. Nakulong si Nugid dahil aksidente nitong nabangga at napatay ang 2 Saudi sa Al-Hasa nang pumutok ang unahang kanang gulong ng minamanehong sasakyan noong November 25, 2011. Nais ko rin humingi ng tulong at sinasamo rin namin ang nangyaring sakuna na kinasangkutan ni Jigs Nugid noong November 25, 2011
na 2 Saudi ang nasawi sa isang aksidente. At dito ay nanghihingi ng blood money na may kabuang 600,000 riyal para sa 2 Saudi nasawi. Mahigit 2 taon nang nakakulong si Nugid sa Dammam Main Jail dahil hindi pa nila nalikom ang blood money na 600,000 reals o 7 million pesos. 20,000 reals pa lang daw ang nalikom nila, kaya inaasahan nilang matutulungan sila ng bagong buong panel sa paglikom ng blood money para makalaya si Nugid. Sa gustong tumulong kay Nugid, ideposito lamang ang iyong donasyon kay Jessica Nugid sa Philippine National Bank sa account number 5050-2590-0623 sa Imus Cavite Branch. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanos, Dammam, Saudi Arabia. Para naman po sa ating pulso ng OFW, narito ang ating question of the week. Ano po ang masasabi ninyo sa balak ng POEA sa Marso na ipatupad ang online pre-employment orientation seminar para maiwasan ang illegal recruitment? At narito ang sagot ng ating mga ka-FB. Sabi po ni Danny De La Cruz, paano ang mga tao na hindi marunong gumamit ng internet? Pwede bang gawing optional yan? Hindi approve si Teddy Adarlo. Hindi mapipigil ang illegal recruitment kahit mag-online pre-employment orientation. Pagdating sa mga buhaya, lahat magagawa ng paraan. Pero approve kay Dinan Lemu Iago. Maganda po ang panukalang yan. Ika nga effortless pa. Bukod sa makakatipid ang aplikante lalo na sa computer literate. God bless BME, more power. Salamat po. Pabor si Rai. Maganda yan dahil kahit paano makatutulong din ito para maiwasan ang masyadong matagal na proseso ng seminar, lalo na yung mga nakatira sa probinsya. Yun nga lang, ano ang garantiya na hindi yan kayang pasukin ng mga illegal recruiters? Madaming naglipa ng fake sites, fake accounts. Yan pa kayang seminar lang na yan? Naku, ay wag naman po sana. Paniwala ni John Gadi Tibayan, mas maganda pa rin na personal kang pupunta sa orientation. Mas maiintindihan mabuti ang mga detalye at makakapagtanong ka at malalaman agad ang kanilang sagot. Tamang hinala si Ainre Serot. Yan ba ay para maiwasan ang illegal recruitment o para mabawasan ang trabaho ng mga nasa POEA? Ano tamang hinala? Bentahe ito kay Jay Gardon. Mas maganda yan kasi hindi mo na kailangan pumila pa ng pagkatagal-tagal. Good yan para sa mas nakararami. Sana lang mapatupad nila yan. Good idea para kay Razen Kapal Mandangan. But paano po yung mga hindi marunong gumamit ng internet? Paano po yung mga nasa probinsya? It would be better kung sa TV o radio na lang. Pero hindi po mapipigilan ng illegal recruitment hanggang may corruption. Pangamba naman ni Melissa Katindoy Picoy, mas madami ang illegal dyan, sigurado. Mas madali, mapipeke lahat. Binawasan lang nila ang trabaho nila, tapos dagdag sahod sila. Kilos-kilos, pag may time, huwag iasa lahat sa internet, lalo pa yung hindi makabubuti. Okay ito kay Adi Cadro Sibulo. Less na sa oras, convenient pa at iwas trapiko. Madali pang ma-check if accredited nga ba ng POEA. We'll see kung free ba yan o baka naman mas mahal ang bayad. Sana hindi na maningil ng mas malaki kung may bayad man. Kasi less overhead naman o less overhead expenses naman yan. Pwede ito para kay Andoy Doosan Mijares. Pabor ako sa programa na yan basta ipatupad na maayos ng mga nanunungkulan sa POEA. More power BME. Salamat po. Paalala naman ni Jimsky Bundalyan, mas marami nga po maluloko pag online kasi hindi ka sigurado sa ka-chat mo. Mas maganda po bigyan na lang ng isang lugar lahat ng ahensya, kada region o probinsya at more power po sa BME. Matapos may ulat na maraming balikbayan boxes ang hindi na-deliver, nag-roadshow ang Department of Trade and Industry para ituro sa mga OFW ang mga paraan para hindi mabiktima ng mga manlolokong cargo company. Mula Dubai, may balitang Middle East, si Raquel Salinel. Maraming kababayan dito sa UAE ang namulat sa roadshow ng Department of Trade and Industry or DTI tungkol sa pagpapadala ng balikbayan boxes sa gitnang silangan. Sa lahat ng panahon ng mga OFWs nagpapadala talaga. Buwan-buwan yun. So, maraming salamat at na-inorganize nila ito at least tayo mga OFWs nagkaroon ng kaalaman tungkol sa mga
cargo. Isa rin ako sa mga biktima ng mga nawawalang bagahe. Mahirap po yun, masakit po sa loob, lalo na po yung marami akong kapatid sa Pilipinas. Ito na pong pinakahuli kong padala na maraming nawala talaga. Nagreklamo ako sa kanila pero wala rin nangyari. Dahil sa marami pa ring naluloko sa bansa, ang mga kababayan mismo ang humihingi na maulit muli ang roadshow. Magandang-maganda po yung pagdating dito ng DTI at para sa balikbayan boxes na makakatulong sa atin dahil nagbibigay sila ng mga tips. Sa report ng DTI, may 800 kaso ng undelivered cargoes ang hinarap nila mula 2008 hanggang huling bahagi ng 2013. 7 kaso lang ng 2007. Para maiwasang maloka ng cargo forwarders, siguraduhing padalhan lamang sa Dubai yung may mga counterpart na cargo company sa Pilipinas na accredited ng DTI Philippine Shippers Bureau o i-itemize sa bill of lading ang shipment para ma-recover lahat ng mga pinadala kung ito ay mawawala. Ayon sa DTI, ang mahuling kumpanyang lumabag ay hahatulan ng multa, suspensyon at ora mismong kanselasyon ng lisensya. Hikayat din nila sa mga may katanungan at reklamo na mag-email sa dti_psb@yahoo.com.ph o tumawag sa 632-751-3330. Nagbabalita sa Middle East, Raquel Salinel, Dubai, UAE. Crisis level sa Yemen, binaba ng DFA sa level 2. OFWs na may dating kontrata, pwede nang bumalik. At Thai Food Festival, nilunsad sa Riyadh para makatulong sa Yolanda victim. Yan! At iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Mula level 3, binabana ng DFA ang crisis alert sa Yemen sa level 2 o restriction phase. Ibig sabihin, ang OFW na may dati ng kontrata ay pwede nang bumalik sa Yemen. Ganun man, nananatiling suspindido ang deployment ng mga bagong OFW doon. Pinagbasihan ng DFA ang maayos na sitwasyong pangseguridad at politikal sa pagbaba ng alert level sa Yemen. Pero pinapayuhan pa rin ang mga Pinoy doon na mag-ingat at umiwas sa matataong lugar. Ang Yemen ang pinakamahirap na bansa sa gitnang silangan kung saan 47% na mahigit sa 23 million na populasyon nito ay kumikita lamang ng $2 o katumbas ng 86 pesos sa pera ng Pilipinas. Ito rin ang sinasabing dahilan ng pag-alsa ng mga Yemeni laban sa gobyerno. Nadidikdik din sa kaguluhan ang Yemen dahil sa Al-Qaeda terror activities. Hulyo noong isang taon, nagpakawala ng drones o unmanned aerial vehicles na armado ng mga bomba at missile ang Amerika laban sa mga terror suspects. Hindi lang sa First Bin Hader Basketball Cup nagkampiyon ang grupo ng Pampanga sa Asia Region sa Saudi. Pati sa puso ng Yolanda victims, kampiyon din sila sa pagtulong sa mga nasalanta. May balitang Middle East, si Andy Relox. Napuno ng excitement ang halos 4 na buwang paligan ng First Bin Hader Cup 2013-2014 sa TFC compound sa Abha. Lumasap ng pinakamasarap na kampyonato ang Team Pampanga FTLOTG na ginisa ang karibal na Al Jazeera sa final match 87-81. First, my Team Pampanga was like a family for me. We always stay together, eat together, then we win, thanks God. Pero bukod sa basketball, kampiyon din ang Team Pampanga at 23 iba pang kupunan sa puso ng mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Ibinigay ng Liga ang nalikom na pondo sa mga OFW na may mga pamilya at kamag-anak na nasalanta. Ihap sa Bin Hader Cup na napapasalamat din niya na natapos ang panigan namin sa tulong ng mga kasamahan namin. Especially ang paligan namin ito ay tulong namin sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Inambag naman ng league champion na Team Pampanga ang napanalo ng cash para sa pagpapadala ng relief goods para sa mga nasalanta. Kakausapin mo lahat ng teammate kung ano yung napanalunan namin, mag-aambag kami para sa Yolanda, para sa samahan natin to. Nag-donate naman ng 1,200 Saudi Riyals o 14,400 pesos ang referees at committees ng Bin Hader Cup sa Yolanda victims sa Leyte. Iba talaga ang kulturang Pinoy na nagdadamayan sa panahon ng pangangailangan. Kahit na sa ibayong dagat, lahat ay gagawin makatulong lamang. Nagbabalita sa Middle East, Andy Relox, Asia Region, Saudi Arabia. Maasim, matamis, maalat at medyo mapait.
Ito po ang kombinasyon ng Thai food na umakit sa fundraising event ng Thai Nationals para po sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. May balitang Middle East si Marilyn Lavinia. Nag-i-enjoy sa kanilang mga pagkain ang mga tao sa bawat mesa dahil sa sarap ng Thai food. Bonding moment din ang Thai Food Fest na ito ng mga pamilya at magkakaibigan. So the food is great and it's good to catch up with people, colleagues and other people. Isa si Wani Kyog na nagprepara ng pagkain para siguradong masasarapan at bebenta sa mga guest. Kailangan silang kumita para i-donate sa mga biktima ng Super Bagyong Yolanda. Bagamat 3 buwan na ang nakakaraan mula nang hagupitin ng bagyo ang Visayas, hindi pa rin nakakaahon ang mga nasalanta. Kaya nais pa rin ng mga Thai na tumulong sa kanilang munting paraan. It's just I saw on the news how bad it was, and I think if I can help, I can't just sit at home and not doing anything about it. So all the event today, all the profit will give to them. Nakipag-ugnayan si Wani sa mga kapwa-residente ng Rangco Compound para makapagsagawa ng fundraising. When I heard in the Philippines it come to tsunami, when they contact, we like to come to join us. Sabi naman ni Rosocon Changaris, tumatanaw din siya ng utang na loob sa Pilipinas dahil sa malasakit din ito noong sila ay nagkaroon din ng krisis. I'm also have problem like 10 years before. I have I have typhoon. It come in my country also, so I know that what happened. Nakabase sa UK si Wani at ang kanyang asawa, kaya ang nalikom na 1,000 British pound sterling o 74,185.21 pesos ay ipinadala sa Red Cross UK na siya namang magpapadala ng nalikom na pera sa Pilipinas. If I can help, doesn't matter what country, even I'm Thai. Nakakatuwa namang tingnan na mga Thailander ang nagpupursige na magkaroon ng charity event para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Nagbabalita sa Middle East, Marilyn Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Pagsasanay sa public speaking at leadership skills, malaking hamon sa mga OFW. At Ox na Ox Pinoy fashion designer na si Fern One, nakipagsabayan kina Ralph Lauren at Calvin Klein sa Dubai. Mga disenyo pang pinale sa New York Fashion Week. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Kapakit-pakinabang ang Toastmastering para sa mga OFW dahil napapahusay ang leadership ability at speaking skills nila. Pero mahirap pa rin mag-recruit ng mga OFW para subukan ang gandang dulot ng Toastmastering. May Balitang Middle East, si Roland Blanco. 13 taon na ang Toast of Comsofil, ang grupong unang pinamunuan ni Juanicio Olanday bilang Speakers Bureau ng Computer Society of Filipinos. Mula noon hanggang ngayon, higit 20 pa rin ang members nila. Aminado si Olanday na mahirap pa rin ibenta ang Toastmastering sa mga OFW. We want to encourage all of OFWs, if it's possible, to really have a self-development, to really improve themselves in order for all Filipinos to be competitive here in Saudi Arabia. Si Jovet Lopez ay Toastmaster mula pa noong 2006. Bagaman 7 taon na siyang nagsasanay sa public speaking, patuloy pa rin siyang nag-aaral para maging mahusay na speaker. Pagtuunan natin ng pansin ang ating sarili to develop our self-confidence and our public speaking skills. Learn Toastmastering in a fun way. Isa si Lopez sa mga nanumpa bilang bagong pamunuan ng Toast of Comsofil. 4 na bagong kasapi ang sumali sa grupo. Ngayong taon, ang dating All-Filipino Toast of Comsofil ay pamumunuan ng isang Jordanian national. The target is not the language, by the way, in Toastmasters. The target is how to say, how to speak. Either in Tagalog, either in Filipino, or English, or Arabic. It's a matter of how. Sa Riyadh, marami pa rin ang aktibong Toastmaster Club na miyembro ang mga Pinoy. Ang ilan sa kanila ay nanalo na sa mga speech contest sa buong Gulf region. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh.
Dinumog po ng mga estudyante, guro at mga magulang ang opening ng 2nd Eastern Province Philippine Schools Athletic Meet sa Alcobar, Kamakailan. Yan po ang balitang Middle East ni Florante Catanus. Nagkampiyon sa pangalawang pagkakataon ang Tigers cheer dance team ng Al Jazeera International School Dammam sa ikalawang cheer dance competition sa Alcobar, Kamakailan. First runner-up ang Al-Andalus International School o AAIS at second runner-up naman ang International Philippine School in Alcobar o IPSA. Sobrang saya po namin na for the second time po na kami pa rin po yung champion po sa children's competition po ng EPSAM. So hopefully po next year makuha po namin yung three-peat. Highlight ang cheer dance sa pagbubukas ng 2nd Eastern Province Philippine School Athletic Meet o IPSAM na ginanap sa IPSA Multipurpose Hall. Nagpapasalamat po kami sa EPSAM sa pagbigay po ng opportunity na ipakita po namin yung mga talento namin lalo na sa cheer dance. Sana po magtuloy-tuloy pa po ito para magkaroon pa po ng magandang bonding yung tatlong schools. Dinagsa ng mga estudyante, guro at mga magulang ang pagbubukas ng palaro na sinalihan ng 3 Pinoy schools sa Eastern Saudi. Naroon din ang principal ng 3 schools na nagtaas ng watawat ng kanilang paaralan sa flag raising ceremony. Magtutunggali ang mga estudyante sa high school at upper elementary ng 3 Pinoy schools sa larong badminton, basketball, volleyball, table tennis, chess at lawn tennis. Nagpapasalamat po ako sa kooperasyon ng 3 school. Masyado pong masugid ang kanilang pagtulong at pagpupunyagi na may pagpatuloy ang ikalawang taon ng Eastern Province Philippine School Athletic Meet. Umaasa ang organizers ng athletic meet na mas lalo pang pagbuklorin ang mga estudyante ng 3 Pinoy schools sa pamamagitan ng e-sport. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanus, Alcobar, Saudi Arabia. Nakikipagsabayan na sa world-famous fashion designers na sina Ralph Lauren at Calvin Klein ang Dubai-based Pinoy na si Fern One. Katunayan, highlights ang mga glamorosong disenyo ni Fern One sa finale ng prestigyosong New York Fashion Week na ginaganap ngayon sa Amerika. Yan ang balitang Ox na Ox ni Maha Moralde. Pinakaabangan sa finale ng New York Fashion Week ngayon sa US ang mahigit 20 glamorosong koleksyon ng haute couture Pinoy designer na si Fern One. Kasabayan niya sa araw na yun ng world-famous fashion brands at designers gaya ni na Ralph Lauren, Hernan Lander, Jay Mendel at Calvin Klein. When I received the email that I'm invited to do this show, this Fashion Week, it's like I'm so happy that I can't believe that I received this email. Maliban dito ay tampok din ang kanyang autumn-winter collection sa Dubai Designs presentation ng New York Fashion Week. My inspiration for this collection is very 40s. The cut, the silhouette is 40s, 50s, Hollywood glamour, a lot of beadings, a lot of thread work. I mix a lot of materials from French lace, cotton tulle, crystals, and laser cutting. All the collection is all gray. It's autumn winter. I think that gray, the color gray is a very emotional color. Tampok din na isa pang Pinay fashion designer na si Monique Lullier sa New York Fashion Week. Bago pa man ang New York Fashion Week debut ni Fern, sinusuot na ng mga bigating Hollywood at music stars ang kanyang Amato brand. Suot ng Queen of Pop na si Beyonce sa opening number ng kanyang December World Tour ang The Queen Collection ni Fern. Suot naman ni Katy Perry ang mga disenyo ni Fern sa una niyang World Tour. Kliyente rin niya sina Jennifer Lopez, Shakira at Nicki Minaj. Bukod sa Amato Haute Couture Fashion House ni Fern sa Dubai, nakapagbukas na rin siya ng isa pa sa Los Angeles sa US. Meron na ring Amato perfume si Fern One na eksklusibong mabibili sa Dubai. Nagbabalita sa Middle East, Maha Moralde, Dubai, United Arab Emirates. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com o kaya bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan, Balitang Middle East. Maasalamat.